Maliwanag ang langit sa itaas ng mga ulap. Isang matandang cultivator na may mahabang puting buhok ang nakatayo sa harap ng isang pulang halimaw. Mahinahon itong sinabi na ang spirit beasts ay isang panlabas na paraan para palakasin ang mga cultivator. Dagdag pa niya, napakahalaga nito. Ipinaliwanag niyang ang mga orthodox cultivator ay inaamo ang mga ito bilang alagang hayop. Habang ang mga demonic cultivator naman ay ginagawa silang halimaw na demonyo. Lumipat ang eksena sa malawak na tanawin ng kabundukan. Makikita ang isang malaking bayan sa gitna ng luntiang kagubatan. Isang tinig ang nagsalita. Sinabi niyang at kung gusto mong pumunta sa Mount Beast para sa Spirit Beasts, kailangan mong dumaan sa lugar ng Yuming Valley. Makikita ang isang mataas na pader na bato na may malaking arko. May nakasulat na mga karakter na Tsino sa ibabaw ng tarangkahan. Isang figure na nakabalot sa kayumangging balabal ang dahan-daang pumasok. Malakas ang hangin at umihip ang kanyang damit. Biglang may dalawang sibat na nag-cross sa harap niya. May sumigaw ng malakas. Sigaw nitong sandali. Lumitaw ang dalawang gwardya na nakasuot ng baluti. Galit nitong sinabi na ipakita mo ang iyong pahintulot para makapasok. Tahimik na tumingala ang lalaking nakabalabal. Walang imik na iniabot niya ang isang kumikinang na gintong token. Kinuha ito ng gwardya at sinuri. Pagkatapos ay sumigaw ito, utos nitong pumasok ka. Dahan-daang naglakad ang lalaki palayo sa tarangkahan. Sa ilalim ng balabal, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sa isip niya, sinabi niyang sa wakas ay narito na ako. Naalala niya kung paano niya nakuha ang token. Sinabi niya sa sarili na paano ko nakuha ang token na iyon. Ipinaliwanag niyang pumatay ako ng 2 tao sa labas na may ganitong token para makapasok ako. Ngumisi siya sa isip. Sinabi niyang ang rehiyon ng Yuming Valley na ito ay may mga taong walang pakialam at walang takot. Dagdag pa niya, sino ang may pakialam kung medyo matapang ka o nasa itaas ka pa ng Tianzuan Realm. Habang naglalakad siya sa loob ng lungsod, biglang may maliit na figure na bumangga sa kanya. Mabilis niya itong sinalo. Isang batang babae na may pulang buhok at suot na makapal na hood ang napayakap sa kanya. Nanginginig nitong sinabi na pakiusap, huwag kang magsasalita. Sa likuran nila, may 3 lalaking nakadilaw na tumatakbo. Sumigaw ang isa. Tinanong niya kung nahanap niyo na ba siya. Sumagot ang isa at sumigaw ng hindi. Galit na sumigaw ang pinuno. Tinanong niya kung anong ginagawa niyo dito. Utos nitong bilasan niyong hanapin siya. Nagbanta ito at sumigaw. Sinabi niyang kung hindi niyo siya makita, maghanda kayong pugutan ng ulo ng pinuno. Nanatiling tahimik si Zuo Fan habang yakap ang bata. Pagkalayo ng mga humahabol, humiwalay ang bata at huminga ng malalim. Sinabi niyang muntik na akong mamatay sa takot. Dagdag pa niya, hindi ko naakalaing makakatakas pa ako. Bigla siyang tumakbo palayo. Maya-maya ay huminto si Zuo Fan at tumalikod. Sumunod ang bata at sumigaw. Sigaw nitong kuya, sandali. Lumapit ito at masayang nagsalita. Sinabi niyang gusto ko talagang magpasalamat sa iyo kanina. Dagdag pa niya, kung hindi na nito tinapos at muling yamakap kay Zuo Fan. Muling bamulong ang bata. Sinabi niyang pakiusap, huwag kang magsasalita. Nang makalampas ang panganib, humarap ang bata kay Zuo Fan. Tinanong niya kung kuya, aalis ka ba sa lungsod na ito? Nagmakaawa ito at sinabi, pakiusap, isama mo naman ako. Tumingin si Zuo Fan at malamig na sumagot. Sinabi niyang kung gusto mong lumabas, pwede kang umalis mag-isa. Dagdag pa niya, hindi mo kailangan ng pahintulot para lumabas ng lungsod na ito. Napayuko ang bata at hinawakan ang lelayan ng balabal ni Zuo Fan. Tinawag niya itong kuya. Umamin ito at sinabi, sa totoo lang, ninakaw ko ang gamit nila. Dagdag pa niya, kapag nahuli nila ako, hindi nila ako palalampasan. Nagmakaawa ito at sinabi, pakiusap, isama mo ako. Tinitigan siya ni Zuo Fan. Sinabi niyang 15 taong gulang ka pa lang at nasa ika-4 na antas ka na ng Chi Gathering Realm. Dagdag pa niya, hindi ka mahina para sa edad mo. Tinanong niya kung ang mahihirap ay hindi nakakaabot sa antas na ito. Seryoso nitong tinanong kung isa ka ba talagang pulubi. Hindi sumagot ang bata at namula. Ngumisi si Zuo Fan. Sinabi niyang oo, kahit totoo ang sinasabi mo. Tinanong niya kung bakit kita tutulungan. Idineklara niyang magagalit lang sa akin ang mga puwersa dito. Dagdag pa niya, wala talaga akong maisip na dahilan para tulungan ka. Tahimik na nakatayo ang bata.
Maya-maya ay tumingin ito kay Zulfan. Tinanong niya kung pupunta ka ba sa Mount Beast. Sinabi niyang ang mga taong pumupunta rito ay pupunta sa Mount Beast. O baka naman pupunta sila sa libingan ng Yuming Valley. Sa isip ng bata, nagulat siya. Sinabi niya sa sarili na ang taong ito ay nang ahas na isumpa ang Yuming Valley. Tinanong niya sa isip kung ayaw na ba nitong mabuhay. Humarap siya kay Zulfan at seryosong nagsalita. Sinabi niyang kung gusto mong pumunta sa Mount Beast, natatakot akong kailangan mong maghintay ng 3 buwan. Dagdag pa niya, sa mga araw na ito hindi ka na pwedeng pumunta. Nagtaka si Zulfan at lumingon. Tinanong niya kung bakit. Ngumiti ang bata at lumapit. Sinabi niyang sasabihin ko sayo. Ipinaliwanag niyang lalabas ang Diamond Quicksand mula sa Mount Beast. Kaya hinarangan ng Yuming Valley ang pasukan ng Mount Beast sa loob ng 3 buwan. Dagdag pa niya, walang ibang pinapayagang pumasok. Sa isip ni Zulfan, napaisip siya. Sinabi niya sa sarili na Diamond Quicksand. Pagkatapos ay napangiti siya at sinabi sa isip na naalala niya ang isang kaalaman. Ang Diamond Quicksand ay kilala rin bilang dugo ng lupa. Napakabihira nito at mahirap hanapin. Ito ay materyales para sa level 5 spirit weapon. Sa isip niya, sinabi niyang pero ang pinakamahalaga. Bagay na bagay ito sa aking blood baby. Idineklara niya sa isip na kung may katawan na gawa sa Diamond Quicksand. Tinatayang kahit labanan pa ang isang eksperto sa Tianzuan Realm ay walang problema. Lumapit ang batang babae at nag-alok. Sinabi niyang gumawa tayo ng kasunduan. Ipinaliwanag niyang kung tutulungan mo akong makalabas ng lungsod na ito. Gagabayan naman kita papuntang Mount Beast. Dagdag pa niya, kapag lumabas ang Diamond Quicksand, pwede tayong magnakaw ng kaunti habang hindi sila handa. Ngumiti si Zulfan. Tinanong niya sa isip kung paano papayag ang Yuming Valley na manako ang ganoon kaalagang bagay. Pagkatapos ay sumagot siya. Sinabi niyang pero may mga taong nakakaalam ng lihim na daan. Dagdag pa niya, hindi masamang subukan. Itinaas niya ang kamay at sinabi, sang-ayon ako. Nag-high five sila sa gitna ng daan. Tumalon sa tuwa ang bata at sumigaw. Sigaw nitong hahaha, ang galing. Dagdag pa niya, sa wakas may maglalabas na sa akin sa nakakatakot na lugar na ito. Humarap ito kay Zulfan at ngumiti. Sinabi niya nga pala, ang pangalan ko ay Xiaoning. Tinanong niya kung kuya, ano naman ang pangalan mo? Dahan-daang tinanggal ni Zulfan ang hood at ngumiti. Sagot niyang Zulfan. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.